Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito, hawak-hawak ko itong dipstick nitong Mirage G4. G4. Ang linaw-linaw naman, may nakasulat ditong CVTF. No? Ayan po, tingnan mo ko na. Ha? Continuously Variable Transmission Fluid. Dapat ang ilalagay dito. Kaso, ang inilagay dito ay ATF. Automatic Transmission Fluid. Ito. Ito yung nilagay, oh. Pulang-pula pa. Oh. Yan. Bago pa nga eh. Kaya lang, dahil doon, nagkaroon ng problema. RJ, pagbukas mo nga ako isang CVT. Dali. Sige. Pagbukas mo ako. Tingnan natin kung ano ang kulay ng CVT at doon sa ATF. Magkaiba po talaga ng viscosity yan. Dito, sa kamay ko. Oh. Oh, dali, oh. Kita? Sige, dagdagan mo pang konti. Oh, konti lang. Oh. Tignan nyo po yung kulay ng original na CVTF, Continuously Variable Transmission Fluid. Compare mo dito, kuha ka RJ, sa kamay mo. Sige, oh, ayan oh, ang layo-layo naman ng kulay. At iba po ang viscosity nito, malapot po ito compare doon sa ATF. Ganun siya kalapot. Dahil dito sa loob ng CVT transmission, meron diyang steel belt. Yung steel belt na yon, kapag gamitan mo ito ng ibang klase ng fluid, pwedeng magasgas yun, pwedeng magkaroon ng sobrang daming frictions at sisira ng transmission. Nakaakyat pa to ng Antipolo. Ito po ay galing pa dyan sa Litex, sa Quezon City. Nakaakyat pa ng Antipolo pero pupugak-pugak na. Alam mo ba yung pupugak-pugak? Parang naghihingalo na yung naghihingalo, gaganong-ganon, no? So, nakaakyat pa rito, pero sabi ko sa may-ari, itry muna natin na palitan at ibalik yung CVTF para po malaman natin kung ito ba ay kailangan na talagang i-overhaul ang kanyang CVT or ma-save pa natin kung sakaling palitan natin ng CVTF. Kaso ang problema ni Rudy, ayan si Rudy, oh. Oh. Ang problema ni Rudy, wala kaming makitang hose na pupunta doon sa oil cooler. Kadalasan po kasi, halos lahat ng automatic transmission, pati itong mga CVT transmission, meron niyang dalawang hose. Yung output ng transmission, dadaan doon sa oil cooler, lalabas, babalik sa transmission para mapalamig yung CVTF. Yun yung tinatawag na oil cooler. Yung oil cooler nito, kamukha nung mga parang nandoon sa mga BMW or yung ginagamit na oil cooler doon sa engine oil. Ito po, tingnan nyo yung oil cooler niya ito. Pakita mo, RJ. Ayan po yung kanyang oil cooler. Ayan, yung square na yan. So, hindi kami ngayon pwedeng magdialysis. Naging baliktad po kasi, nakahiwalay. Yung oil cooler niya, nasa labas mismo ng radiator, nakadikit mismo dun sa transmission at pinupuntahan lang ng coolant. Pupunuin ko na lang muna ito ng 4 na litro ng CVTF. Tapos, papaandarin namin hanggang sa humalo yung natirang ATF na nandoon sa torque converter nitong CVT transmission. Pati doon sa systems. Pagkatapos nun, magtatapon ulit ako ng fluid. Ganun siya ka wasteful, no? Talagang itatapon mo yung fluid na yun kasi dapat wala talaga matitira. Lagyan nyo na muna to ng CVT fluid. Ayan, makikita nyo mga kapatid kung ano ang kulay ng fluid na ilalagay natin. At ito po ay ibabalik na natin doon sa CVT na fluid. Oh. Ang kagandahan dito may dipstick, kaya po nakikita natin. Ayan, pasok. Oh, gusto mo kunin mo pa yung isang Oh, ayan oh. Ibang-iba po yung kulay ng CVT fluid compare doon sa ATF. Mas malapot po ito, mas mataas ang viscosity nito kung i-compare mo doon sa ATF. Naka-4 na litro na po tayo ng CVT fluid. Ang gagawin naman dito, papaandarin muna sandali yan at susukatin natin. Kapag mainit na, doon natin malalaman kung tumatapat na siya doon sa hot. Ayan, may letter H po yan. Magpapa-start muna tayo. O, sige, RJ, start mo muna. Ang ingay ng makina. Siguro, suggest mo rito mag-change oil din. Kaya ang lagi natin sinasabi, maglagay kayo ng magandang langis at yung tamang viscosity. Unang start pa lang, umingay na makina nito eh. So kung magandang langis ito, hindi yun iingay ng ganun-ganun lang. So painitin muna. Sige, pakambyuhin mo. Okay lang yan. Pakambyo-kambyuhin mo lang, tama yan. Oh. At saka mamaya natin na subukan.
Pag ba nilagay sa reverse, wala bang salyada? Tingnan mo nga. Sige nga, lagay mo nga sa drive. Okay. Parang may delay, no? Sige, lagay mo sa reverse. Merong konti. Konti lang, no? Sige, malamig pa naman yan eh. Try natin kapag natanggal na yung mga lumang ATF na nilagay nila. I-drain na natin yung CVT fluid na inilagay natin, yung panluglog. Kasi nga po, kailangan matanggal yung ATF naman na inilagay nila na mali dito sa CVT transmission na ito. So ipapakita namin sa inyo kung ano yung anong kulay yung nakuha natin. Kasi dapat ay medyo mamula-mula yan dahil nga hahalo pa yung ATF na naiwan dyan, yung remnants ng ATF na naiwan dito sa CVT transmission na ito. At yung susunod natin dito mga kapatid, lalagyan ko na to ng eksaktong fluid na CVT. At siyempre, kung meron mang naiwan na ATF doon, siguro nandoon sa mga 10% na lang na kalaunan sa susunod na drain niya ay pwede na pong mawala lahat yon. Okay mga kapatid, ayan po, binuksan na namin yung drain plug at inaalis natin yung CVT fluid na nilagay natin na may halo ng ATF. Yung ating CVT fluid, green ang kulay niya. Pero ngayon na humalo na yung lumang ATF dito sa CVT fluid na kalalagay lang natin yung 4 na litro. Ayan, tingnan nyo po kung anong kulay ang ating makukuha. Ayan oh, nako, talagang yung kulay niya. Iba. Mapula pa rin oh. Oh dapat green to eh. Oh. Kasi ang gusto natin mawala yung nahalo na ATF. So, try mo muna lagyan ng 3. Tingnan natin kung ano. Sara mo ulit. So, mano-mano na po ito, mga kapatid. Dahil gusto ko ring ma-save yung transmission. Ayoko namang i-overhaul dahil magastos. Pag binaba mo yan, kinalas mo yan, napakagastos. So, ito na lang yung pinakamatipid. Maglalabas ka lang, magtatapon ka lang talaga ng CVT fluid. So, siguro yung 2 drain namin dito, baka yung susunod na lalabas dito ay kulay green na. At natanggal na natin yung mismong laman na ATF at CVT fluid na naghalo sa loob ng transmission. Anong kulay? Green, no? Po, green. Green, no? Light green. Oh. Green siya. Ang nakukuha natin ay brown. So ngayon, nahuhugasan na talaga siya. Kailangan matanggal yung lumang ATF na yon, yung mali siya eh. Hindi siya dapat mag-mix talaga dito sa CVT fluid. Yung alam niyo yung Mini Cooper nung araw, yung Mr. Bean. Yung transmission fluid noon ay yung engine oil na rin. Meron po tayo niya, nandun sa shop natin sa baba, yung kulay dilaw. Yung mismong transmission fluid po ay ginagamit niya na yung engine oil. Kaya doon po sa Mini Cooper po natin na yon, hindi ako gumagamit doon ng sobrang nipis naman na engine oil. Kasi po, hindi siya match doon sa transmission ng Mini Cooper, yung Rover. Yan. Pangilan na yan? Pangatlo, sir. Pangatlo. So, yan po, oh. Siguro hanggang 3 lang. Okay, Ha? sir. Tapos, ano tayo? Tignan natin. Kung sa dipstick naman, makikita pa natin kung may kulay pula pa eh. Yun lang ang kagandahan dito. Ngayon, pag wala na tayong makitang kulay pula, or medyo talagang tinalo na nung green, yung red, pwede na yan. Ayan. Nga, tingnan natin. Mapula pa rin. Halo pa rin pula, oh. Kuha tayo. Maganda dito, Rudy. Kunin mo yung bagong jack natin kung hindi na ginagamit or kung may jack ka. I-jack natin yung gitna para na ikakambyo. Para napapatakbo natin yung mag-circulate talaga. Yung kulay ng CVT fluid na inilagay natin, konting-konti na lang yung dumagdag na kulay pula. Pero i-check ko muna dito sa ating gauge kung maganda yung speed niya. Kaya pinaangat ko yung harapan na gulong. Kung maganda yung shifting, maganda yung takbo ng transmission. So sige, start mo nga May nakita tayong hindi kagandahan, hindi okay. So ayan, nag-check engine na siya. Tapos kapag nilagay mo sa drive, okay? So ang CVT transmission, mga kapatid, kapag iyan ay kinambyo mo, halos hindi mo makikita na humihinto-hinto yung speedometer mo. Kasi nga dire-diretso yan eh. Meron niyang steel belt saka 2 pulley na lumiliit, lumalaki.
kapag nagbabago siya ng ratio. So dito, tignan natin kung itong ating speedometer, ay maganda at dire-diretso lang na papalo doon sa pagtaas ng kanyang speedometer reading, yung kilometer reading. Sige nga, i-cambio mo nga. Sige, dahan-dahan. Sige. Sige. Wala na. Sige. Dahan-dahan. Hanggang 40 lang talaga. Sige, isa pa. Huwag mong biglain. Sige. 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 Ilan RPM? 3,000. 3,500. Huwag mong takpan. Wala na. Wala na talaga. So, posible mga kapatid na damage din yung steel belt nito. Biro mo ba naman nilagyan ka ng ATF. So, ito ay ibababa na natin yung transmission. Yung huling 3 litro na CVT fluid na ikinarga natin, pwede pang gamitin yun, ibabalik natin. Pero dito po ay wala na talaga. Kailangan ng i-overhaul nito. Sayang yung fluid kung i-drain ulit natin. Sayang. Okay ba? O sige, tingnan, pakita mo nga ulit dito kung umiikot na maayos. So sige. So hanggang dyan na lang. Wala na. Ayaw na mag-shift. Wala na. Gumaganong-ganon lang sa 30. O yan ay 2,800 RPM na yan. Hanggang 30 lang ang takbo. Isang pagkakamali na inilagyan ng automatic transmission fluid, gagastos ngayon ng malaki yung may-ari nito. Sayang. Napunta sa hindi dapat mapuntahan, nakargahan ng automatic transmission fluid ang ATF. Ayan, gastos ng malaki sa may-ari po nito. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng aking mga vlogs. At ito pong nakaraang vlogs ko ay umabot na po tayo ng 80,000 plus ang views ng ating pong nakaraang ibinlag. Tungkol po doon sa LTO Administrative Order na ipinatigil po ni Senator Tulfo. So, meron po ako mga binanggit doon na paano ang gagawin kung yung tatay ko namatay na, ipinamana sa akin yung sasakyan na yon. Ang sabi po kasi, dapat daw po yung magre-rehistro. Yung mismong may-ari, paano yun? Patayin na po yun, dahil hindi na makakapag-rehistro. So paano naman po yung mga nasa ibang bansa, yung mga mga OFW ng mga kapatid natin, kailangan bang umuwi dito sa Pilipinas para maiparehistro yung sasakyan niya? Halos lahat po na may mga sasakyan, yung mga OFW po talaga, dahil iyan po ay regalo nila sa sarili nila. Kapag po kumikita, nung kumita na sila ng malaki, bumili po sila ng sasakyan. Kanino ba ipapangalan yun? Siyempre sa kanila mismo. Ngayon, nasa ibang bansa sila, hindi nila yan maiparirehistro. Kung matutuloy po yung panukala na dapat ang magrirehistro ay yung may-ari ng sasakyan, yung nakapangalan mismo doon sa Certificate of Registration. So, bahala na po itong mga darating na araw kung matutuloy po yan, pero sana huwag. Ngayon mga kapatid, ito pong sasakyan na to, napakalayo po na mararating nito. Makararating po ito sa Calatagan, Batangas. Ang mga dadaanan po doon, dahil nga sa epekto nitong bagyong Christine, talaga pong hindi maganda ang mga kalye. So bago to pumunta sa Batangas, ay ikukondisyon muna natin. Marami na po kaming naikondisyon dito. Tulad na lang po ng headlight nito. Alam niyo naman po, kapag ka umuulan, kailangan mo ng fog lights, lalo na po kung talagang yung may mga fog na. So kapag ka ganun, hindi mo na makita yung dadaanan mo, yung kalye. Kaya nga noong araw, ang gamit talaga mga halogen. Kaya lang, ito pong Montero na to, ang gamit po nito ay LED. Ay nilagyan ko po ito ng 3 colors na headlight. Yung pwedeng fog light, pwede rin pong standard na daylight, at yung nandun sa kalagitnaan, anong dalawa na yon. Boss, pakitry mo nga boss. Ayan. So ito yung LED light, ito yung puti. At ang sumunod, ayan yung pinakadilaw, no? Yan yung dilaw, yan yung magagamit mo sa biyahe mo kung talagang masyadong mafog, no? Hindi visible yung kalsada. At yung susunod naman ay ito. Ayan. So ang ginagawa lang naman diyan, no, ino-on and off mo at nagpapalit-palit po ng kulay itong ating headlights. Susubukan ko rin po itong ating Aeropack Super Oil Treatment dito po sa engine na to. Ibibidyo ko muna yung tunog ng makina para mapakinggan nyo
bago po natin ito lagyan itong Aeropack na super oil treatment. Okay, Kuya Russell, paki-start mo nga muna. So yan mga kapatid, ito po yung tunog mismo nung makina nito bago natin lagyan nitong Aeropack super oil treatment. Ito naman po ay panigurado lang dahil babiyahe ng malayo itong unit na to, makakarating po ito ng Calatagan, Batangas next week. So ngayon, lalagyan ko muna nitong super oil treatment, titignan natin kung magbabago ang tunog ng makina. Kuya Russell, patayin mo muna at lagyan mo muna ng oil, super oil treatment. Yan. Ngayon, ito na po. Ayan. Paubos na po. Nakita ba na sinasalid? Okay, yan po yung Aeropack super oil treatment. Kinarga po natin dito sa 4D56 na common rail nitong Mitsubishi Montero. Tandaan niyo po mga kapatid, ang nilalagyan po namin ito ay talagang maiingay na ang makina at yung mga blow-by na ang makina. Kung walang problema ang makina mo, sapat na ang mga Repsol na oil namin, mga automotive oil namin, leader saka yung elite, sapat na po yun. Hindi mo kailangan gamitan ng mga ganitong klaseng mga oil additives. So ito, sisiguraduhin ko lang, pag ito ay pumunta ng Calatagan, Batangas, talagang safe na safe ang kanyang engine. Sige, start! Yan. Kumahalo pa lang po yan. So pakikinggan po natin kung malaki po ang naging pagbabago sa tunog po ng makina nito. Medyo i-rev mo ng konti. Yan. Okay, minor na lang tayo. So, yan na po, yung tunog ng makina. At siyempre, tingnan natin kung may blow-by. Wala po tayo nakikita. Yan, mga kapatid. Naka-ready na to para makarating dyan sa Calatagan, Batangas. Malayo ang biyahe, 1 linggo po doon. Yung ating kaibigan,